High school. Panahon ng mga crush, barkada, at kalokohan. Pero para kay Stephen, ito ang naging pinakamadilim na yugto ng kanyang kabataan. Kung ang iba ay pinapalakpakan dahil sa galing sa sports o dahil sa magagandang mukha, siya naman ay nakilala hindi dahil sa talento o karisma, kung hindi dahil sa isang bagay na ayaw sana niyang maalala: ang kanyang itsura. Moreno siya, payat, may malalaking salamin at braces na halos hindi siya makapagsalita ng maayos, at tinigdagan pa ng tigyawat na tila walang katapusan ng pag-usbong. Sa tuwing papasok siya sa klase, halos lahat ay may nakahandang biro o insulto. "Hoy na si Stephen, lagyan nyo na ng ilaw, baka magmukhang multo," sigaw ni Brian, sabay tawa ng buong klase. Si Mark naman, ang kinikilalang leader ng mga bully. Laging may paraan para gawing katawa-tawa ang bawat kilos niya. Kapag oral recitation, lagi nitong ginagaya ang boses niya na pilipit dahil sa braces. At kapag PE naman, ipinapasa sa kanya ang pinakamabigat na gawain para siya lamang ang mahirapan. Ang mga kaklase, imbes na tumulong, madalas ay nakikisakay sa tawanan. May mga pagkakataon na tahimik lamang na nakaupo si Stephen sa dulo ng silid. Nagbabaka sakaling hindi siya mapansin. Pero kahit ganoon, parang sadyang may magneto ang pangalan niya sa atensyon ng iba. Isang tawag lang ng, "Uy, si Stephen oh," at sabay-sabay nang humagalpak sa tawa ang mga kaklase. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi nawala ang kabutihan ni Stephen. Siya ang laging handang magpahiram ng lapis, magpasa ng notes sa mga absents, o magtulak ng upuan kapag may nangangailangan. May ilang kaklase, tulad ni Carol at Chris, na minsan ay nakikitawa pero may konsensya ring nararamdaman. Subalit hindi rin nila siya kayang ipagtanggol sa takot na sila naman ang pagtawanan. Sa kabila ng sakit, pinipilit na lamang ni Stephen na manahimik. Alam niyang kung lalaban siya, mas lalo lamang siyang pagtatawanan. Kaya ang tanging pananggalang niya ay ang kanyang mga pangarap. Madalas pagkatapos ng klase, tahimik siyang pupunta sa library. Doon siya nagbababad sa mga libro patungkol sa pagguhit, disenyo, at arkitektura. Kahit walang nakakaalam, matagal na niyang pinangarap na maging arkitekto. Sa mga pahina ng librong binabasa niya, doon lamang siya nagiging malaya. Malayo sa mga tukso at insulto. Lumipas ang 4 na taon ng high school na halos araw-araw ay puno ng pangapi. Sa graduation, masaya ang lahat. May piktura na tawanan. Pero si Stephen, tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Hawak ang kanyang diploma na tila ito lamang ang natitirang sandata niya sa mundo. Habang nakikita niya sina Mark at Brian na nagtatawanan pa rin, sinasabi niya sa kanyang sarili, "Balang araw, hindi na ako ang Stephen na kilala nila ngayon. Balang araw ay may papakita ako." At sa araw na yon, hindi niya alam na magsisimula na ang isang mahabang paglalakbay tungo sa pagbabago sa kanyang buhay at babago rin sa pananaw ng mga taong minsang lumabastangan sa kanya. Matapos ang graduation, humarap si Stephen sa panibagong hamon, ang kolehiyo. Sa unang tingin, iniisip niyang baka dito ay magbago na ang lahat. Iba't ibang eskwelahan ang pinagmula ng mga estudyante. Kaya't baka walang makaalala sa bansag at pangungutya sa kanya noong high school siya. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Sa unang linggo pa lamang, ramdam na niyang bitbit pa rin niya ang bigat ng mababang kumpiyansa sa sarili. Habang ang iba'y mabilis na nagkakaroon ng barkada, siya ay madalas na mag-isa. Hindi dahil sa wala siyang gustong kaibiganin, kung hindi dahil sa palagay niya ay hindi siya sapat. Kapag may nagtatawanan sa malayo, iniisip niyang baka siya na naman ang pinagtatawanan.
Ngunit sa kabila ng insecurities, sinubukan niyang magpursige. Pinili niyang mag-enroll sa kursong architecture, isang kursong nangangailangan ng dedikasyon at malikhaing isip. Dito niya nadama na may bagay pala siyang kayang ipagmalaki. Ang pagguhit ng mga plano at disenyo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tuwa. Sa tuwing magpipinta siya ng linya gamit ang lapis at ruler, nararamdaman niyang may silbi siya, merong direksyon. Isang araw, habang abala siya sa paggawa ng plate, nilapitan siya ng kanilang professor na si Ramon. Kilalang mahigpit ngunit may malasakit sa mga estudyante. Napansin nito ang detalyado at malinis na gawa ni Stephen. "Stephen, ikaw ba ang gumawa nito?" tanong ng guro. Opo, sir," sagot niya. Halos hindi makatingin ng diretso. "Magaling. Huwag mong sayangin ang talento mo, ha? Tandaan mo, hindi mahalaga kung ano ang itsura mo ngayon. Ang tunay na anyo ng tao ay makikita sa kanyang gawa at pagpupursige." Tumimo ang mga salitang iyon sa puso ni Stephen. Para siyang binigyan ng panibagong pag-asa. Doon niya naisip, kung hindi man siya pinagpala sa pisikal na anyo, may pagkakataon pa rin siyang makilala sa larangan ng kanyang kakayahan. Sa sumunod na mga buwan, nagsimula siyang unti-unting baguhin ang sarili. Nagsimulang mag-ehersisyo sa umaga, kahit simpleng jogging lamang. Pinilit niyang baguhin ang kanyang diet, bawas sa soft drinks at instant noodles. Inalagaan niya ang kanyang balat kahit sa murang paraan. Sabon at tubig lang, ngunit consistent. At higit sa lahat, sinubukan niyang maging mas confident sa pakikipag-usap. May mga kaklase pa ring nagbibiro sa kanya, pero mas kakaunti na ang pumapansin. Unti-unti siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Hindi dahil sa itsura, kung hindi dahil sa husay at pagiging tapat niya. May ilan na lumalapit upang magpatulong sa plates, at handa naman siyang tumulong kahit walang kapalit. Ganun pa man, hindi naging madali ang lahat. Kapos siya sa pera dahil ordinaryo lamang ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Madalas siyang maglakad pa uwi kaysa gumastos sa pamasahe. May mga araw na gutom siyang natutulog, pero hindi niya iyon pinapakita. Ang lahat ng pagod at sakripisyo ay tinataya niya para sa pangarap na balang araw ay maging arkitekto. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa kolehiyo, muling naalala ni Stephen ang kanyang mga dating kaklase. Habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin ng boarding house, bumulong siya. "Hindi pa ako nagbabago ng gusto, pero nagsisimula na. Hindi ko nahahayaang diktahan ako ng nakaraan." At doon nagsimula ang tuloy-tuloy na laban niya para baguhin ang kanyang sarili, sa loob at labas. Pagpasok ng ikalawang taon sa kolehiyo, ramdam ni Stephen ang mabagal ngunit tiyak na resulta ng kanyang pagsisikap. Hindi man kapansin-pansin sa lahat, pero unti-unti niyang nakikita ang pagbabago sa kanyang sarili. Tuwing umaga, bago pumasok sa klase, naglalaan siya ng oras para mag-jogging sa palibot ng campus. Sa una, hinihingal siya kaagad, ngunit paglipas ng mga linggo, naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Napansin niya ring unti-unti nang lumiliit ang kanyang tiyan at nabobo ang hugis ng kanyang katawan. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa klase, may kaklaseng lumapit at nagsabi, "Oy Stephen, parang pumapayat ka na ata ah. Nag-workout ka ba?" Napangiti siya at simpleng tumangulang. Noon niya lamang naramdaman na may ibang nakapansin ng kanyang pagbabago. Bukod sa pisikal na aspeto, nagsimula rin siyang mag-invest sa kanyang sarili. Isang beses sa library, nakakita siya ng librong patungkol sa self-confidence at communication skills. Araw-araw niya itong pinabasa at sinubukan ng mga simpleng tips tulad ng paglalakad ng tuwid, pagngiti, at pakikipagkamay ng may kumpiyansa. Sa una, awkward at pilit, ngunit kalaunan, naging natural na sa kanya. Unti-unti ring gumanda ang kanyang balat
dahil sa tamang pagkain at simpleng pag-aalaga. Nabawasan ang kanyang tigyawat. Tinanggal rin niya ang kanyang braces matapos ang ilang taon. Kaya't mas malinaw na siyang nakapagsasalita at ngumingiti. Hindi lamang panlabas ang kanyang binago. Sa klase, naging mas aktibo siya sa recitation at group works. Kapag may project, siya ang kadalasang nagiging leader. Dahil sa galing niya sa pagguhit at pagdidisenyo. Kahit hindi pa siya ganap na kilala, nagsisimula na siyang magkaroon ng respeto mula sa kanyang mga kaklase. Ngunit hindi lahat ay madali. May mga gabi pa ring bumabalik sa kanya ang mga insecurities. Minsan, habang nag-aaral mag-isa sa boarding house, naiisip niya ang mga panahong tinitignan siya ng mababa ng mga dating kaklase. Para bang may boses sa isip niya na nagsasabing, kahit magbago ka pa, hindi ka nila tatanggapin. Pero palagi ring sumasagi sa kanyang isipan ang mga sinabi noon ni Sir Ramon. Ang tunay na anyo ng tao ay makikita sa kanyang gawa. Kaya sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niyang inspirasyon ng dating pangungutya. Dumating ang huling taon sa kolehiyo. Para sa culminating project nila, nakilala si Stephen dahil sa kanyang kakaiba at malikhaing disenyo ng kanyang thesis. Ipinakita niya ang kombinasyon ng modernong arkitektura at makalumang kulturang Pilipino. Nabigla ang kanyang mga professor at pinuri siya sa harap ng klase. Doon niya unang naramdaman na hindi na siya si Stephen na pangit. Siya na si Stephen na may talento. Pagkatapos ng graduation, mabilis niyang naipasa ang board exam para sa architecture. Isa itong malaking tagumpay para sa kanya at pati na rin sa kanyang pamilya. Habang hawak ang kanyang lisensya, naalala niya ang pangarap na binitawan niya noong high school. Walang araw, may ipapakita rin ako. May maibubuga rin ako. Ngayon, nagsimula na itong matupad. Sa unang trabaho ni Stephen bilang junior architect, dama niya agad ang bigat ng responsibilidad. Mahirap at puno ng pressure. Kadalasan, siya ang naiiwang mag-overtime para tapusin ang mga plano at detalyeng hindi kayang hawakan ng iba. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa isip niya, bawat dagdag na gawain ay pagkakataon upang matuto at mapatunayan ang kanyang sarili. Mabilis napansin ng mga senior architect ang kanyang sipag at husay. May mga pagkakataon na ipinapakita niya ang kanyang sariling ideya sa disenyo. At bagaman minsan binabago ito, hindi maitatangki na may kakaibang galing sa kanyang mga plano. Stephen, may potensyal ka. Madalas sabihin ng kanyang boss. Ang simpleng papuri ay nagsilbing gasolina ng kanyang pagpupursige. Ilang taon ang lumipas at mas lalo pa siyang sumikat sa loob ng kumpanya. Dahil dito, nabigyan siya ng pagkakataon na makasali sa isang malaking proyekto. Isang partnership sa isang architectural firm. At ito ay sa Australia. Para sa marami, malaking hamon ito. Pero para kay Stephen, ito ang pagkakataon upang palawakin pa ang kanyang mundo. Pagdating niya sa Australia, ibang-iba ang kapaligiran. Moderno, disiplinado, at puno ng mga taong may kanya-kanyang kultura. Noong una, nahirapan siyang makibagay. Iba ang accent ng mga ito. Iba ang estilo ng trabaho. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang lahat ng natutunan sa Pilipinas at sinabay ang sarili sa mabilis na takbo ng industriyang kanyang ginagalawan. Minsan, dumating sa kanya ang pagod at lungkot. Malayo kasi siya sa kanyang pamilya. At walang sino mang kaibigan mula sa nakaraan ang naroon. Ngunit tuwing mararamdaman niya ito, pinabalikan niya ang mga araw noong high school. Ang pangungutya at ang pangaasar sa kanya. Sa halip na manghina, lalo niyang pinanday ang kanyang sarili. Ang dating sakit ay ginawa niyang lakas.
Dahil sa sipag at galing, mabilis siyang nakilala sa kanilang opisina. Hindi nagtagal, isa na siya sa mga pinagkakatiwalaang architect sa kanilang team. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapagdisenyo ng ilang gusali sa Sydney at pati na rin sa Melbourne. At doon lalo siyang nakilala. Unti-unting nabuo ang kumpiyansa niya. Hindi na lamang sa trabaho, kung hindi pati na rin sa kanyang sarili. Sa panlabas, malayo na siya sa dating Stephen. Mas matangkad at mas fit na ang kanyang katawan dahil sa kanyang regular na pag-eehersisyo. Mas maaliwalas ang mukha at mas maayos manamit. Ngunit higit sa lahat, nag-iba ang kanyang tindig. Ang dating nakayukong binata, ngayon ay tuwid ng maglakad at may kumpiyansa at dignidad. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng email mula sa dati niyang kaklase. Invitation ito para sa kanilang 10th year high school reunion. Sa unang pagbasa, natigilan siya. Bumalik lahat ng mga alaala. Ang tawanan, pangapi, at pananakit ng damdamin. May halong kaba at takot na baka muling masaktan. Pero may bahid rin ng pagnanais na ipakita kung sino na siya ngayon. Handa na ako, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na ako ang Stephen na dating pinagtatawanan nila. Pagdating ng ika-10 taon matapos silang magtapos ng high school, abala ang grupo ng dating mga kaklase ni Stephen sa paghahanda para sa reunion. Pinangunahan ito ni Mark na hindi pa rin nagbabago. Mayabang at laging gusto siya ang bida. Habang nasa coffee shop, kasama sina Brian, Rico, Grace at Carol, pinag-uusapan nila ang mga iimbitahan. Pards, huwag niyong kakalimutan ha. Dapat may invitation si Stephen ha. Ani Mark na may pilyong ngiti. Ha? Para saan pa? Sigurado ko bang pupunta yon? Tanong ni Brian. Kung pupunta man o hindi, mas masaya pa rin na nandun siya. Alam niyo na, dagdag aliw din. Sabay hagikik ni Mark. Napailing si Brian. Pare, di ka pa rin talaga nagbabago. 10 taon na pero bully ka pa rin. Ano naman, kung mukha pa rin siyang katawa-tawa eh. Di ba Mark? At saka para na rin magkaroon ng konting comedy number ang reunion natin. Biro naman ni Rico, na sinabayan pa ng tawa. Tahimik lamang si Grace, pero hindi rin niya maitago ang pag-aalinlangan. Kamusta na kaya siya ngayon? Nakatapos kaya yun ng pag-aaral? Tanong niya. Nako, kahit makatapos pa yun, sa pleasing personality pa lang eh. Bagsak na kaagad sa kumpanya. Banat naman ni Rico, na agad sinundan ng malakas na halakhakan ng barkada. Habang masayang pinag-uusapan ng iba ang reunion, nasa kabilang panig naman ng mundo si Stephen. Nakaupo siya sa kanyang apartment sa Australia. Hawak ang imbitasyong ipinadala sa kanya. Matagal niyang tinitigan ng sobre. Tila nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. May kaba, may inis, pero higit sa lahat, may pananabik. Reunion? Bulong niya. Ito na siguro ang tamang panahon. Pinaghandaan niya ang araw na yon. Nag-ayos siya ng kanyang leave sa trabaho. Bumili ng maayos na kasuotan. At sinikurong nasa pinakamaganda siyang anyo. Hindi para ipagyabang, kung hindi para ipakita sa sarili na nalampasan na niya ang kanyang nakaraan. Dumating ang gabi ng reunion. Puno ng tawanan at saya ang venue. May mga kaklase na may dalang pamilya. May ilan na nagkwento patungkol sa kanilang matagumpay na karera. At may iba namang nagbabalik tanaw sa masayang alaala ng high school. Oy, kumpleto tayo ah! Masayang sigaw ni Carol habang tinitignan ng paligid. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi may kakaila na ang ilan ay naghihintay sa eksenang pinaplano nila. Ang pagdating ni Stephen, lalo na si Mark, na tila sabik na sabik sa magiging reaksyon ng lahat. Guys, imagine niyo na lamang kung ano ang itsura ni Stephen ngayon.
Siguradong hindi nagbago yon. Baka mas lalo pang lumala. Bulong ni Mark na ikinatawa ni na Brian at Rico. Ngunit biglang huminto ang kanilang tawanan nang may dumating na kotse sa tapat ng kanilang venue. Isang mamahaling sasakyan. Makintab at elegante. Lahat ay napatingin. Curious kung sino ang paparating. Pagbukas ng pinto, bumaba ang isang binata. Matangkad, makisig, at may presensya na parang artista. Tumahimik ang paligid. Hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang nakita. Guys, sino yun? Classmate pa natin siya? Tanong ni Carol. Nagtataka. Parang hindi, sagot ni Brian. Hindi makapaniwala. Ngunit nang lumapit ang binata at ngumiti, doon lamang nila narinig ang mga salitang bumuo sa lahat ng hiwaga. Hello guys, late na ba ako? Natigilan si Mark. Nanlaki ang mga mata at halos hindi makapagsalita. Ikaw ba si Stephen? At sa unang pagkakataon, bumalikwas ang mundo ng mga bully. Halos sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Stephen. Sa isang iglap, ang binatang dati nilang pinagtatawanan ay nagmistulang ibang tao. Malinis ang kanyang gupit. Nakasuot ng simple ngunit mamahaling suit. At may tindig na parang propesyonal na sanay na humarap sa maraming tao. Ang kanyang ngiti, dati alangan at itinatago ng braces. Pero ngayon ay maluwag at puno ng kumpiyansa. Tahimik ang buong hall. Parang tumigil ang oras. Si Carol ang unang bumawi mula sa pagkabigla. Grabe, hindi ko siya nakilala. Ang gwapo niya. Mahina niyang bulong na narinig naman ng iba. Napanganga si Brian at napakamot ng batok. Halatang hindi makapaniwala. Si Mark naman ay pilit na pinapanatili ang kanyang kayabangan. Ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Tol, ikaw nga ba yan? Ikaw ba si Stephen? Tanong niya na halos pautal. Oo, ako nga. Sagot ni Stephen. May bahid ng tawa sa boses. Pasensya na kung nahuli ako ha. Medyo natagalan kasi ang biyahe mula sa Australia. Parang may bomba na sumabog sa venue nang marinig nila yon. Australia? Halos sabay-sabay na reaksyon ng mga dating kaklase. Oo, sagot ni Stephen, pero mahinahon. I've been working there for a few years now. Architect na ako, pero nung nalaman kong may reunion tayo, naisip ko, magandang pagkakataon ito para makauwi at makapiling kayong lahat. Nagkatinginan ng lahat, hindi makapaniwala na ang dating tampulan ng tukso na halos walang tumatangkilik noong high school ay ngayon isa ng matagumpay na arkitekto sa ibang bansa. Habang kinakamayan ni Stephen ang kanyang mga dating kaklase, halatang marami ang napahiya, lalo na sina Mark at Brian, pati na rin si Rico, na kanina lamang ay sabik na sabik pang pagtawanan siya. Hindi nila akalain na haharap sila sa isang Stephen na higit na mas malayo na ang narating kesa sa kanila. Pare, ang laki na ng pinagbago mo, ani Rico. Hindi alam kung papuri ba o pang-aatras ang kanyang tono. Salamat pare, sagot ni Stephen habang nakangiti. Pero hindi lang naman ako ang nagbago. Sigurado ko, lahat tayo ay may kanya-kanya ng kwento. Hindi nagtagal, unti-unting lumuwag ang tensyon. Marami ang nagsimulang magtanong patungkol sa trabaho ni Stephen. Kung papaano siyang nakapunta sa Australia at kung ano ang sikreto niya sa pagbabago. Imbes na magmayabang, may nahaw niyang ikinuwento ang kanyang paglalakbay. Kung papaano siyang nagsimula bilang isang mahiyain at tinapi. Kung papaano siyang nag-aral ng mabuti. At kung papaano ang dating kahinaan niya ay ginawa niyang inspirasyon. Habang nagsasalita siya, marami ang tila na tamaan. Si Grace na dati nakikitawa lang sa mga biro laban sa kanya, napayuko at napabulong sa sarili. Dapat noon pa, pinagtanggol ko na siya. Si Carol naman,
Hindi maiwasang humanga. Hindi lamang sa panlabas na anyo ni Stephen, kung hindi sa kanyang kababaang loob sa kabila ng tagumpay. Samantala, si Mark ay hindi mapakali. Alam niyang siya ang pinakamaraming kasalanan kay Stephen. Ngunit kabaliktaran si inaasahan niya, na baka gantihan siya o ipahiya sa harapan ng lahat. Ngumiti lamang si Stephen at inabot ang kanyang kamay. "Kamusta ka na, Mark? Ang tagal nating hindi nagkita." Nanginig ang kamay ni Mark habang tinatanggap iyon. At sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, paano nangyari to? Paanong ang dati naming inaapi? Ngayon ay higit pa sa amin. Habang nagpapatuloy ang reunion, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang kasiyahan, na kanina'y puno ng yabang at kantsawan, ay napalitan ng katahimikan at pagninilay. Ang lahat ay hindi pa rin makapaniwala sa harap nila. Si Stephen ang dating binatilyong tampulan ng tukso, ngayon ay isang matagumpay na arkitekto na galing pa sa Australia. Sa gitna ng programa, inimbitahan ng MC si Stephen upang magsalita. Halos lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng mga salitang maaaring bumawi o magparusa sa mga nakaraan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang tinig niya ay mahinahon at puno ng kababaang loob. Una sa lahat, pasimula niya. Natutuwa akong makita kayong muli. 10 taon ang nakalipas. Marami sa atin ang nagbago. Marami rin ang nagtagumpay. Pero higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na sukatan ng tao ay hindi ang itsura, hindi rin ang kayamanan, kung hindi ang paraan ng pagharap sa buhay. Tahimik ang lahat. Si Brian na dati laging mahirit, ngayon ay nakatungo lamang. Si Grace ay nakikinig ng mabuti, halatang tinatamaan ng bawat salita. Hindi ko rin itatago, patuloy ni Stephen, na mahirap ang pinagdaanan ko noon. Araw-araw, iniisip kong wala akong halaga. Pero sa halip na sumuko, ginawa kong inspirasyon ng lahat ng pangungutya. Ginamit ko yun para patunayan, hindi sa inyo, kung hindi sa sarili ko, na kaya kong baguhin ang aking kapalaran. Napatingin siya kay Mark at marahang umiti. Alam nyo, kung hindi rin dahil sa inyo, baka hindi ko natutunang magsumikap ng ganito. Kaya sa halip na galit, pasasalamat ang nararamdaman ko ngayon. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Imbes na maghiganti, pinili ni Stephen ang pagpapatawad. At sa mismong sandaling iyon, maraming puso ang nabuksan. Tumayo si Mark, bakas ang hiya sa kanyang mukha. Stephen, patawarin mo ko. Ako ang pinakamasama sa lahat. Dapat noon pa, inintindi ko na lamang ang pakaramdam mo. Pero mas pinili kong pagtawanan ka. Huminga ng malalim si Stephen at pagkatapos ay tumango. Matagal ko na kayong pinatawad, Mark. Ang mahalaga ay natuto tayo. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang ating mga sarili. Nagpalakpakan ang lahat, hindi dahil sa ganda ng talumpati, kung hindi dahil sa aral na dala nito. Marami ang napaluha, lalo na ang mga tahimik lamang na saksi noon sa pangapi sa kanya. Pagkatapos ng programa, lumapit si Carol at nagtanong, Stephen, alam mo ba, noon pa man ay mabait ka na. Siguro ngayon, mas lalo lang kaming humanga dahil hindi mo kinalimutan kung sino ka. Ngumiti si Stephen at simple lamang ang sagot. Kung anong meron ako ngayon, hindi dahil nagbago lamang ang itsura ko. Mas mahalaga na natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Nagtapos ang gabi sa mainit na pagbati at pagyakap. Ang mga dating bully, napahiya ngunit natuto. Ang mga dating nakikitawa, nagising sa aral. At si Stephen, sa wakas ay nakauwi hindi bilang tampulan ng tukso, kung hindi bilang huwaran ng tapang, pagsisikap at kabutihan. Habang papalayo ang kanyang sasakyan mula sa venue, tanaw niya sa salamin ang dati niyang paaralan.
Sa isip niya, ay napabulong siya. Salamat sa nakaraan. Kung hindi dahil doon, hindi ko maaabot ang ngayon. At doon, nagtapos ang reunion, hindi lamang ng kanilang batch, kung hindi ng sugatang nakaraan. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang reunion, bumalik si Stephen sa kanilang tahanan sa Australia. Ngunit hindi niya maiwasang mapaisip sa mga nangyari sa gabing yon. Sa isang banda, natutuwa siya dahil nakita niyang muli ang mga dati niyang kaklase. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng pagkakataong patawarin ng mga taong minsang nagbigay sa kanya ng matinding sugat. Sa kabilang banda, dama pa rin niya ang lungkot para sa mga kaklase niyang hindi pa rin ganap na nakakaahon sa kani-kanilang insecurities at maling pagtingin sa buhay. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang apartment, hawak-hawak ang isang lumang yearbook. Napangiti siya. Ang larawan niya noon, nakasalamin, nakayuko, tila ba walang tiwala sa sarili. Ngayon ay malayong-malayo na sa taong nakaupo ngayon. Ngunit alam ni Stephen na hindi lamang panlabas ang pagbabago. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatawad at ang magmahal kahit sa mga taong minsan ay naging dahilan ng iyong paghihirap. Samantala, sa Pilipinas, marami sa kanyang mga kaklase ang patuloy pa rin pinag-iusapan ng reunion. Si Mark na dati numero 1 bully ay tila ba nagbago ng pananaw. Kinausap niya ang mga anak niya at sinabi, "Mga anak, wag na wag kayong mang-api ng tao dahil lamang sa iba sila. Dahil hindi natin alam, baka sila pa ang maging inspirasyon natin balang araw." Si Brian naman na dati laging nakikisakay sa tukso, ay nagdesisyon na seryosohin ang kanyang trabaho at huminto na sa pagiging palainom. Si Grace na dati nakikitawa lamang, ay nagsimulang mag-volunteer sa isang foundation para sa mga kabataang biktima ng bullying. Sa isip niya, sa iyong paraan upang bumawi sa mga pagkakataong hindi niya ipinagtanggol si Stephen noon. At si Carol, na tahimik lamang sa kanilang kabataan, ay sumulat kay Stephen ng liham. Liham ng pasasalamat. Dahil ang kanyang tapang at kababaang loob ay naging inspirasyon sa kanya upang maging mas mabuting tao. Natulungan na rin ni Stephen ang kanyang mga magulang na dati hirap at kapos sa buhay. Nagpagawa siya ng kanilang bahay sa kanilang tinitirhan. Mas maayos, mas maganda, at mas malaki. Binigyan niya rin ng pangkabuhayan ng kanyang mga magulang para naman merong libangan ng mga ito. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera para suportahan ang kanyang mga magulang. Gabi-gabi rin silang magkakausap sa video call. Kaya naman hindi gaanong nangungulila at nangangamba si Stephen para sa mga ito. At ngayon, ay masaya si Stephen sa kanyang pagtatrabaho bilang isang magaling na arkitekto. Sa kanyang buhay, ay napakarami niyang aral na natutunan. Hindi importante ang pagganti. Mas importante ang magpatawad at gamitin ang mga pangungutya, pangaasar bilang inspirasyon upang ikaw ay mas maging matatag na tao. Maging higit sa iyong pangit na nakaraan. Sino nga bang mag-aakala na ang dating binata na binubuli dahil sa kanyang itsura, ngayon ay hinahangaan. Hindi lamang dahil sa ganda na at ayos ng kanyang itsura, kung hindi dahil sa kanyang kakaibang pananaw sa buhay, na talaga namang nakapagbigay ng inspirasyon sa buhay ng marami. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated
sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.